Magandang araw sa inyo mga kapwa ko, deboto na mahal na inanalagi sa Klolo. Muli na naman tayong ginising ng Diyos sa araw na ito. Magandang tanungin natin sa ating sarili, ano kaya ang dahilan ni Lord kaya gumising ako sa araw na ito? Tumutugon kaya ako sa tawag niya para sa misyon? O baka naman puro makamundong gawain lamang ang pinagkakaabalahan ko? Sa pagdiriwang ng Jubilee Year of Hope, ang kapatirang Redemptorista ng Redemptorist Vice Province of Manila ay ninanais ibahagi sa inyo ang mga kwento ng pakikibahagi sa gawaing misyon na patuloy nating isinasagwa. Mga kwento ng paglilingkod, pagbibigay pag-asa, at patuloy na pagyakap sa bukasyon na ito, ang misyon ni Jesus. Ang mga kwentong mapapanood ninyo ay mga buhay na karanasan ng mga kapatid nating misyonerong Redemptorista na sa dekadang panahon ay naglingkod sa mga kapuspalad at mga napapabayaan upang ipahayag ang nag-uumapaw na katubusan kay Jesus sa bawat sulok ng ating komunidad. Ang bawat istorya ng buhay at misyon ay isang bakas ng biyaya ng buhay Redemptorista. Kaya halina kayo at samahan kami sa landas na ito ng buhay. Nakilala ko ang mga Redemptorists nung ako'y high school. Nagkaroon kami ng fourth year graduating retreat. At ang nagbigay sa amin ay si Father Romy Banaban. Siya yung vocation director din noong panahon na yon. Kaya't na-inspire ako sa husay niyang mag-facilitate ng retreat sa katulad namin na mga high school na daring maghanap ng mga exciting moments sa buhay. Ang galing niyang mag-handle ng mga kabataan. Ako noon ako yung kadalasang namumuno sa aming mga maliliit na grupo. Nagbuo ako ng gang nung panahon na yon. At noon naman ay panahon ng medyo magulo na rin ang political situation. Martial law noon. Kakadeclare lang ng martial law. Kaya't si Father Romy na isang Redemptorist ay ang galing niyang facilitate ng mga group dynamics. Ang aming barkadahan ang una niyang naimbitahan. At dito sa Lipa, na-invite niya kami sa isang tanghalian para ipakilala sa amin ng mga barkadahan ang buhay ng Redemptorist. Ang una ay interesado lang kami magpunta dito sa Lipa dahil ang sarap ng pagkain sa tanghalian. Kaya yun yung unang invitation, celebration. At mula noon ay dahan-dahan na akong nakilala yung buhay ng mga Redemptorists. Isinama kami ni Father Romy sa kanyang mga retreat sa mga mahihirap na lugar, sa mga squatters, at yung pag-handle niya sa mga kabataan ang unang naka-inspire. Paano niya kami na-handle, yung mga hinahanap namin bilang mga kabataan ay na-facilitate niya. Yun ang unang inspiration ko ng pakikipagtagpo sa isang Redemptorist. Isa sa inspiration din, nakita ko na naka-attract sa akin sa buhay Redemptorist. Sinama kami doon sa mga mission area, sa mga squatter areas. Doon kagad kami inimbitahan. Nakasalamuhan namin ng mga mahihirap na mga kabataan, kaya't naintindihan din namin ang kalagayan na namin na mga kabataan naghahanap nung panahong yon. At ang amin palang nararanasan ay hindi hiwalay sa mga nararanasan ng mga minimisyonan ng mga Redemptorists. Ang isa sa experience ko, si Father Romy kasi ay very much involved sa pagmumulat ng mga kabataan noon. Magaling siyang magpaliwanag at damang-dama niya ang dama ng hirap. Kaya't yung integration sa kahirapan, doon ako na-introduce din at yun ang naghikayat sa akin na i-explore yung buhay Redemptorist. Lagi akong sumasama sa mga misyon ng mga Redemptorist noon. Yun din nung ako'y seminarista na at kami ay na-expose sa maraming mga misyon, sa mga katutubo, sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, yung kanilang buhay ang somehow nakatimo sa aking damdamin na yung paglilingkod sa mga mahihirap ang
isa sa talagang misyon ng mga Redemptorists. Ang grasya ng mga Redemptorists kapag sila nakikipamuhay sa mga mahihirap, yun din ang nagbigay inspiration sa akin na yun din ang tunguhin ko. Na ang paglilingkod sa mga mahihirap, yun ang siyang magpapatatag ng aking bokasyon. Kaya't naranasan ko na sa pakikipamuhay sa mga mahirap, lalo na sa mga magsasaka. Ako naman ay nanggaling din sa puring magsasaka. Si nanay ay magbubukid, mga kasama sila. Si tatay ay panday sa araw. Sa gabi ay mangingisda. Ang lolo ko ay mangingisda. At kaya't isinasama ako, sinasakay sa bangka nung ako'y bata pa. Naalala ko yon na siyang nagpalalim ng paglilingkod na siyang nakikita kong ginagawa ng mga Redemptorists. Minsan, nung pari na ako, ang isang nararamdaman ko na nakaabot ako sa damdamin ng mga mahihirap, lalo na ng mga magsasaka, ay noong samahan ko sila sa kanilang rally. Noon ay sa Mendiola. Panahon noon ng Pisto. Kaka-ordain ko pa lamang. 1987 yon. Na-ordain ako 1985. Nakasama ko ang mga magsasaka sa Binyan, sa Laguna, sa Southern Tagalog. At nakasama ako sa rally sa Mendiola. At naganap noon ang Mendiola Massacre. Kung paano ko sinamahan, nagsikap na samahan yung mga biktima ng halos 13 ang napatay noon. Paano ko napanghawakan yon dahil na rin sa kanilang pagsasama-sama. Na-inspire ako sa naipagtatanggol nila talaga ang kanilang karapatan sa magitan ng pagkakaisa nila. Sila mismo ang naging inspirasyon ko. Nahanapin yung karapatan bilang tao, karapatan na mabuhay, mangarap na may kapayapaan, katarungan, pagmamahalan. Yun ang nagturo sa akin. Yun yung grace na naibahagi ko rin na samahan sila dahil alam kong sila mismo ay tinuruan nila ako. Sinamahan nila ako sa aking paglalakbay sa pagtuklas ng kalaliman ng aking bokasyon. Bawat hamon na naganap sa bawat yugto ng aking 40 years na paglilingkod, laging nakaka-inspire sa akin yung maging malapit sa mga mahihirap. Sapagkat ako mismo ay nanggaling nga doon. At yung pangarap nila na malalim sa kanilang pagiging Kristiyano, ang nagpalalim din sa akin ng pagiging misyonero. Ang grasya na tinanggap ko habang ako'y hinuhubog, patuloy na hinuhubog, at masasabi kong kahit na ako'y malaki ang bahagi ng aking 40 years na ako'y formator. Naging novice master ako, naging director of formation. Kung paano ko hinubog ng mga masasabi kong tunay na mga professors. Bagamat kami ay nag-aaral sa mga theology seminary, ang masasabi kong nagbigay sa akin ng malalim na formation ay yung mga leader ng mga magsasaka, mga mangingisda. Sila na yung buhay lang nila ang naibabahagi. Pagkabat hindi sila nakapag-aral ng katulad sa mga school, pero yung school of life, yung kanilang buhay ang nagturo sa akin. At yun din ang grasyang gusto kong ibahagi. Maski na ako'y halos 11 taon na naglingkod sa ating kapatid na mga migrante, patuloy na paglalakbay sa paghahanap ng kagandahan ng buhay. Iniwan ang kanilang sariling bayan, ang kanilang pamilya, nagsikap na makipagsapalaran kahit na walang kasiguruhan, sapagkat alam ko na yung si Jesus kasama ng mga taong mahihirap sa anumang yugto ng kanilang buhay, ng kanilang mga hamon sa buhay, ay kasama namin. Minsan ay nakalikha ako ng mga awitin. Nagsusustain sa akin din ay yung inspiration ng nailalapat ko ang istorya ng mga tao sa mga tula na ibabahagi ko ito sa aking mga homily. Nakakalikha ako ng mga awitin na nagpapahayag ng damdamin ng kanilang buhay. At yung creative way ng pag-evangelize, pagbabahagi ng mabuting balita through songs, poems, harmonica, gitara, nag-explore ako ng iba't ibang mga mga instrumentong bigay sa akin ng mga katutubo ay nagamit ko para patuloy kong maibahagi ang mabuting balita. Ang kwento ng mga magsasaka, katutubo, mga pangarap ng mga mangingisda, ang paglalakbay, yun din ang summary ng 40 years of being a priest bilang misyonerong redemptorista. Ang patuloy na maglakbay na sinasamahan at tinatawag lagi ni Jesus kasama ang mga mahihirap. Laging laman ng aking mga sharing
saan mang medium ay ang kalagayan ng mga mahihirap. Sapagkat alam ko na ang pagpapahayag ng mabuting balita ay larawan ng langit. Ang mga pag-asang ito ay buhay sa mga pangungusap at mga hinaing ng mga mahihirap. Ako'y daluyan lamang ng grasya ng Diyos. Ang misyon sa akin is a celebration of life. It's a long journey ng paglalakbay. Patuloy na tinatawag ni Jesus na magpalalim. Ang aking awitin ay samahan akong maglakbay patungo sa bundok ng miting tagumpay. Samahan lalim ng dagat ay tuklasin. Hayaan malayang puso'y marating. Yun yung heights and depths and breadth, yung layo ng mga naabot ko na sa iba't ibang lugar, katulad din ng mga Pilipinong pinapalaya sa kanilang sariling bayan, nangingibang bayan, katulad ng mga magsasaka na pinapaalis sa kanilang mga lupa. Yun ay patuloy na paglalakbay na sinamahan ni Jesus. Ang mahabang stations of the cross, the way of the cross, ang siyang patuloy na nag-i-inspire sa akin na maglakbay sa tawag ni Jesus. Go into the deep, duk in altum. At ito ang naging tema ng aking 40-year celebration. May isang pagkakataon na tinatawag na pagtitipon ng mga biyaya sa loob ng mahabang panahon sa lahat ng mga hamon sa buhay at i-celebrate ito. Nasa kalaliman ay nandoon ang maraming biyayang ipinapakita ng Panginoon na kung ang mga isda na siyang naging simbolo ng pagdiriwang binahagi ng isang bata sa multiplication of the bread and the fish ay simbolo ng pag-aalay ni Jesus, yun ding kalaliman ng pag-aalay ni Jesus ng buhay na yon, na maging siyang daan, maging liwanag, maging itumanay sa pag-akyat sa bundok ng miting tagumpay, maging ituman ay sa pagpapalalim ng pananampalataya. Sa lalo pang pagninilay na ang biyaya sa lahat ng mga yugtong ito ng buhay ay bigay ng Diyos, ang misteryo ng Diyos, ang kaniyang biyaya ay araw-araw nating pinagdiriwang. Nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid na mga Redemptorists. Patuloy akong nai-inspire sa kanilang mga simpleng expression, simpleng pamumuhay ng pagsunod. Pagiging bukas nila sa mga bagong hamon ng buhay. Laging nakaugat sa sitwasyon ng mga mahihirap. Laging ang hinahanap ay most abandoned. Kahit na ito ay hindi kaagad ma-define. Subalit, sama-sama ang mga Redemptorists na tinutuklas ito, dinidiscover, nakasama ng mga tao. Ang Redemptorist ay siyang gumagabay sa aking maging tuwid sa daan ng tawag ni Jesus, the Redeemer. Tumutubos, nag-aalay ng sariling buhay para i-celebrate ng isang tao ang kabutihan ng Diyos, ang plentiful redemption. Ang pagtubos, ang pagsunod sa isang manunubos ay napakahirap na gawain. Ito'y nangangailangan ng pag-aalay ng buhay, ng panganib, nangangailangan ng pagharap sa mga hamon na hindi inaasahan na madali. Subalit alam ko na ang mga Redemptorists ay nagsisikap na yun ang maging gabay. Ang pag-aalay ni Jesus bilang manunubos. Si Jesus Christ, the Redeemer, ang siyang laging aming gabay.